Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamalong po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Attorney Levy Baligod, ang tumatayo pong mga abogado ng ating pong mga ex-soldiers, mga ex-marine, mga kababayan. At syempre po si Attorney Rowena Guanzon. Basahin po natin ang kumakalat po sa social media na mga banat nila, batikos nila dito po sa sikat na senador na tinatawag na Bendalo at Mangkanor di umano. Excuse me po. Umpisa na po natin basahin ang kanila pong mga statement na kumakalat po sa social media at pinag-uusapan na po. Umpisahan po natin basahin ang sinasabi daw po ni Attorney Baligod dito po kay Mangkanor. Ito po mga kababayan, basahin na po natin. Ayon po kay Attorney Levy Baligod, sinasabi niya kay Mangkanor, darating ang panahon na mabubunyag ang mapagpanggap na hindi natural o natural born Pilipino. Mga kababayan, darating ang panahon na mabubunyag ang mapagpanggap na hindi natural born Pilipino. Mga kababayan, ano pa? Na ito at mawawalan ng karapatang humawak ng anumang pampublikong posisyon na nangangailangan ng pagiging natural born citizen Pilipino. Hindi po ba? Naging issue po yan. Kaya po sinasabi ni Attorney Baligod, isa po siyang abogado. Issue po yan na pilit pong tinatabunan pati po ng COMELEC. Yung issue po ng natural born ni Bendalo. Yung kanyang natural born citizen ba siya ng ibang bansa o ng Pilipinas? Hindi po ba? Ito po mga kababayan, isa pa po. Ayan pa po ang sinabi ni Atty. Baligod. Bendalo, Mangkanor, noon ay puro banat kuno ito sa mga kurap. Totoo naman yun. Panay ang banat sa mga kurap. Di ba? Galit na galit ito. Ano pa raw po? Binabanatan niya si Trillanes at Hontiveros at Kiko Pangilinan at marami pang iba. Pero noong nasa House of Representatives na siya at Senado, siya ay nananahimik na tungkol sa korupsyon. Bakit kaya? Kinain siya ng sistema o kinain niya ang sistema. Matindi, no? Dalawa lang. Kinain siya ng sistema o kinain niya ang sistema. Dahil ilang maleta ba naman? 6 na maleta? Hindi mo kakainin ng sistema. Hindi ka mananahimik. At yung mga binabanatan mo, mga isinusuka mo, nung ikaw ay hindi pa politiko, tama po siya. Kung banata niya si Trillanes, si Hontiveros, hindi po si Kiko, at marami pang iba. Pero ngayon, kasanggan dikit niya na. Diyan ka makakita ng isang trapo at walang paninindigan, basura na politiko. Di umano. At ito naman po ang banat ni Atty. Guanzon sa kanya. Ayon naman po kay Atty. Guanzon, binanatan din po siya. Bendalo. Yan po mga kabayan. Ano po sinasabi rito? Kung hindi papahuli, kung ayaw ng OSA, bibit-biting kita. Kukwelyuhan kita. Palalayasin kita dyan sa floor na yan. Yun po ang sinasabi ni Bendalo. Ayon naman po ito kay Rowena Guanzon, ito naman po ang sagot niya. Kay Mangkanor na tinatawag, ito ang magbabalik ng dangal ng Senado. Ang lala, ang lala promise na para bang he is digging his own grave. Hindi na maitatanggi na very close kay Martin Luther King na na negatron sa publiko. Napangalanan pa ang 18 Marines, goodbye sa ambisyon mag-Vice President, survival na lang ito. Atty. Guanzon, nagpaplano pa pala maging Vice President itong si
Mangkanor na tinatawag di umano at si Mr. Bendalo, Vice President mga kababayan. At siya raw po ba ang magbabalik ng dangal na laging kasama ni Martin Luther? May Martin Luther King. Bihira. Totoo naman po yon. Nung siya po'y congressman, sanggang-sanggang dikit po yan at lagi nakikita po yan nakasama ni Martin sa lahat po ng pinupuntahan, lalong-lalo po sa ayuda nation ang ginawa. Kung hindi dahil kay Speaker, walang AIX, walang tupad, hindi po ba? At lahat ng klase na pagkakaperahan ay ginawa na po nila. Hindi po ba? Excuse me po. Yan po. Kaya nga'y sinasabi po ni Atty. Guanzon, siya ba? Yan ba tao na yan ang magbabalik ng dignidad sa ating bansa? Yan tao na yan. Yan tao na yan ang magbabalik ng dignidad sa Senado, sa Senado. At may plano pa pala, ayon kay Atty. Guanzon, na tumakbo na Vice President. Matindi. Si Mr. Bendalo na tinatawag. At Mangkanor. Mataas ang ambisyon. Kaya good luck na lang. Good luck na lang sa'yo. Good luck na lang. Bistadong-bistado ka na. Hindi ba? Bistadong-bistado ka na ng 18 Marines. 18 Marine soldiers. Bistadong-bistado ka na. At kumalat na sa buong mundo na may mga Pilipino ang kabulukan mo, di umano. Pati ang ginagawa mo sa mga kababaihan, kumalat na rin. Hindi po ba, Mangkanor? At syempre, ano po sinasabi ni Atty. Levy Baligod? Mga kababayan, noon, puro banat sa mga politikong korap. Hindi po ba? Binabanatan. Nahandyan nga naman si Trillanes, Ontiveros, Kiko Pangilinan. Banat dito, banat doon. Pero ngayon, mga kababayan, ano na nangyari? Kinain na po siya ng sistema o siya ang kumain sa sistema? Hindi po ba? Ano pa sabi? Mga kababayan, darating din ang panahon na mabubunyag ang iyong natural-born citizen o natural-born Pilipino. Ano kaya yon? Natural-born Filipino citizen o natural-born US citizen? Hindi na po bago yan. Pero hindi po natutukan yan. Hindi po natutukan yan dahil nga po naging tuta-tuta siya di umano na tinatawag ni Atty. Guanzon na si Martin Luther King. Hindi po ba? Naging tuta-tuta di umano. Kaya po, lahat po ng sinasabi na mga akusasyon at tinatago ni Mr. Bendalo, hindi na po ito pinag-usapan, pati po ng media. Hindi po ba? At ngayon ay patuloy pa rin pong pinagtatanggol at pinagtatakpan. Hindi po ba? Nakita niyo po ba sa mainstream media ngayon, yung malalaking mainstream media? Mas pinaniniwalaan po nila ang mga politiko na may kakayahan na magnakaw sa pera ng bayan. Ano po ang ginagawa nila ngayon sa ating mga Marines na walang kakayahan magnakaw? Sinisiraan. Pinababagsak ang dignidad. Binayaran para sila'y siraan. Pero ang tanong natin, saan po naman napunta ang pera ng taong bayan? Kanino po napunta? Wala pong programang nakita. Puro ghost project. Saan po napunta pera? Kung kayo pala'y malilinis at walang korupsyon at hindi totoo lahat ang sinasabi ng mga Marines na inilagay sa maleta, saan napunta pera? Sa amin? Kikamanong napunta? Ang trilyon-trilyon at bilyon-bilyon na pondo ng bansa? Sa amin ba? At binaon pa kami sa utang. Mas malaki na ang inuutang sa panahon ngayon kaysa do sa panahon ni dating Pangulong Duterte na napakaraming bill project at nagkaroon pa tayo ng napakalaking gastos ng bansa nung magkaroon ng pandemya dahil kailangan natin bumili ng mga baksin at proteksyon natin
Di po ba? Gumastos tayo ng malaki, nakautang tayo, pero mas hinigitan pa ngayon. Pero wala tayong napala. Hindi po ba? Kaya itong mga tao na ito, dahil nga po magkakasabwat, sindikato, na pagtatakpan nila ang issue nila ng korupsyon. Dahil pinupukol lang nila ng pinupukol saan? Sa Vice President at sa mga Duterte ang korupsyon nila. Dinadivert. Demolition job. Yan po mga kabayan, ang banat po ni Attorney Levy Baligod, ang abogado po ng ating mga ex-soldiers at ex-marine. At siyempre po ang banat ni Attorney Guanzon dito sa nagpaplano pa pala at nagbabalak maging Vice President ng Republika ng Pilipinas. Unbelievable. Ano tingin mo? Ang mga Pilipino? Tanga? Bobo? Gago? Unbelievable. Siguro, Comelec. Yan, baka Comelec bibilib sa'yo. Hindi kaya Mr. George Garcia, bilib na bilib ka? Hindi kaya? Bilib na bilib ka kay Tulpo? Nagtatanong lang. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Excuse me po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyo. At shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po, at thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali, Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Shena, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Kailangan po natin magtiis. Bye-bye!